Aloha, muli po. Magandang hapon sa ating lahat. Ang ating pag-aaral ngayon, mula sa aklat ng Romans, sa chapter 12, isang verse lang. Ang sabi niya rito sa English version, sa King James, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Sa mabuting balita, mag-alala kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian, at laging manalangin. Ang mensahe ng Panginoon sa oras nito ay may titulong Make a Difference for Christ, o gumawa ng naiba para kay Kristo. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Ama, sa Espiritu at katotohanan. Dakila ka, Ama, hindi ka po nagbabago. Ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw po ang Alpha, ikaw po ang Omega. Salamat po, O Diyos, sapagkat tunay nga ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay. Lord God, salamat po, O Diyos, sapagkat tunay nga na ipinaunawa mo sa amin kung anong tunay na kahulugan ng buhay. Salamat po sa habag, sa biyaya, sa pag-ibig, na tunay nga, O Diyos, kung hindi mo kami inabot, hindi po namin maintindihan kung ano ang tunay namin kalalagayan. Pero dahil nga po, O Diyos, na ikaw ang siyang unang umibig sa amin, naunawaan po namin na tunay nga kapahamakan ang aming kasasadlakan. Pero dahil sa pag-ibig mo, narito kami. Malaya kaming nakalalapit sa iyo, nakatatawag ng Ama-Ama. Biyaya ang lahat ng ito, O Diyos. Salamat po, salamat, salamat. At sa sandali ito, tunay nga na sa dami ng biyaya pinagkakaloob mo, may sandali pa rin na kami hindi makabot sa pamantayan mo. Nagkukulang po kami. Nakaiisip kami, nakapagsasalita kami, nakagagawa kami, Ama, ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyo. Kaya ang dalayan mo nga po, O Diyos, na tunay nga na pakalinisin mo ang bawat isa sa amin upang nang sabihin wala akong magiging baraki. Wala akong magiging hadlan sa aming pag-aaral sa mga sandali ito. Malaya ka nga akong makapagturo, makapangusap sa bawat isa sa aming Panginoon. Maalis nga po, Panginoon, ang mga alalahanin upang nang sabihin buong puso po namin tanggapin ang nais mong ituro sa mga sandali ito, O Diyos. Maging bukas nga po, Panginoon, ang aming puso at isipan at sa tulong at biyaya, Panginoon, ng Santong Espiritu, tunay nga, O Diyos, na magkaroon kami ng pusong handang magpaturo sa iyong kalooban, Panginoon, upang makalakad nga po kami, Panginoon, nang naayon sa iyong nais, Panginoon. At minsan pa, Ama, dahil nga po, O Diyos, na sa sandaling ito, tanging ang pangalan mo lamang po, O Diyos, ang aking may tataas, Panginoon. Dito po, O Diyos, ang aking samdalanin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, may difference. Kumbaga, alam natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kumbaga, siya ang may control sa lahat ng bagay. Our God is sovereign, He is control of everything. Kapag sinabi mong everything, ibig sabihin, hindi lang yung magaganda, maging yung mga pangit. Kasi nga, everything. Katulad nga na sinasabi sa Ecclesiastes 7:14, magalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, i-enjoy mo ang buhay mo kung ang latabene, totoo posto, ang sitwasyon na iyong kinararagyan sa mga sandaling ito. Pero malinaw na sinasabi rin na sa panahon ng kahirapan ay isipin mo parehong ipinadadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Malinaw na sinasabi dyan, kaligayahan at kahirapan ay parehas na ipinadadala ng Diyos. Sino ang makaalam kung ano ang mangyayari bukas? Kung totoo apostol ka ngayon, salamat. Pero bukas hindi mo alam kung totoo apostol ka pa rin. O kung mahali ka ngayon, baka bukas totoo apostol na. Pero, kumbaga, ang pinapaunawa sa atin na kung pangit man ang sitwasyon, ang paalala sa atin na huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat
alam natin na there is a God who is in control of everything. Merong Diyos na may control sa lahat ng bagay. Sa Romans chapter 8, verse 18 to 25, yung mga naunang talata bago sa text natin, sabi niya rito, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi mayahambing sa iyahayag na kaluwalhatian sa atin. Nananabik ang sanglilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanglilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa. Ibig sabihin, hindi totoo aposto, pero ang pinaunawa sa atin, may pag-asa pa. Sa verse 21, sapagkat ang sanglilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Verse 22, alam natin na hanggang ngayon ang sanglilikha ay dumarating sa paghihirap, kaya meron tayong nararanasan ng mga hindi apostol. Ika nga, kumbaga bahagi yan, mga paghihirap. Verse 23, hindi lamang sila tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Verse 25, ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakita, ito'y hinihintay natin ng buong tiyaga. Ibig sabihin, kung maunawaan natin yung talatang ito, na kahit Kristiyano ka na, kahit mananampalataya ka na ng ating Panginoon sa Kristo, huwag mong kakalimutan na hindi tayo exempted sa mga pagsubok, sa mga hirap at sakit, sa mga tribulation. Hindi tayo exempted. At malinaw na sinasabi ng Biblia, ng salita ng Diyos, na ginagamit pa nga ng Diyos ang trials, tribulation, paghihirap, upang nang sa gayon tayo ay mahubog ng naayon sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Para nang sa gayon ay maparangalan ang Diyos sa pamamagitan ng buhay natin. Tanggapin natin na may kagalakan anumang sitwasyon na dumarating sa buhay natin. Ibig sabihin, pangit man ang sitwasyon, tanggapin natin na may kagalakan kasi bahagi yan para hubugin tayo ng mga mananampalataya ayon sa wangis ng Diyos. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Malinaw na sinasabi ni Pedro, you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation. Pinili ka, hinirang ka ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, tayong mga Kristiyano, we as Christians are to be different than everyone else. Kailangan tayong maging iba. Makita ang kaibahan sa atin sa pangkaraniwan ng mundong ating ginagawa. At dito, kumbaga, ibig sabihin, kapag sinabi mo kailangan kang maging iba bilang Kristiyano, ibig sabihin, most of the time, kaya ka magiging iba, salungat sa pangkaraniwang ginagawa ng mundong ating kinabibilangan. Dito sa mundong ito, ika nga. At dito, ibig sabihin nun,
problema ang resulta nun. Persecutions. Kasi, ikaw ay naiba sa pangkaraniwang ginagawa ng karamihan. Kailangan makita ang kaibahan at dito, kumbaga, kung maaalala natin, nang isinulat ni Apostol Pablo, itong sulat sa mga taga-Roma, matinding persecutions, tribulations, ang nararanasan ng mga mananampalataya. At dito nga, ang sabi sa atin, make a difference. Yung unang punto na pinapaalala sa atin dito, kumbaga, rejoicing in hope. Yung unang bahagi. Ngayon, ang tanong, kumbaga, ito bang sinasabing rejoicing in hope? Yung may kagalakan ka nga bang inaasahan sa sitwasyon na meron ka? May kagalakan nga ba? Yan ba ang nararanasan mo? Na kahit hindi totoo posto ang sitwasyon, may kagalakan ka nga ba? Kumbaga, tanungin mo ang iyong sarili. May kagalakan ka nga ba sa pag-asa na iyong inaasahan? Noong una tayong makakilala sa ating Panginoon Kristo, yung may mga relasyon na sa ating Panginoon Kristo, ika na, kumbaga, nung una mong makilala ang ating Panginoon Kristo, we are on fire. Mainit, maalag, masigasig. Gustong-gusto mo laging mangunguna, gustong-gusto mo laging i-share yung nararamdaman mong joy, kagalakan sa puso mo. Nung una mong maranasan na magkaroon ka ng kaligtasan dahil sa relasyon mo sa ating Panginoon Kristo. Iba ang feeling nung una mong makilala ang ating Panginoon Kristo. Yung tinatawag na parang tamis ng unang pag-ibig. Iba. Gusto mong i-share sa iba. May kagalakan ka talaga. Ngayon, sa paglakad mo, sa iyong buhay pananampalataya, makikita mo na, ang buhay pala, meron pa tayong present life na kinabibilangan. Kumbaga, just sa present life, papasok din yung mga temptations, trials, difficulties, persecutions, tribulations. Hindi lang pala puro sa may hirap din pala talaga. At habang hinihintay natin yon, kumbaga, ang tanong, kumbaga, may kagalakan ka nga ba na nararamdaman kahit hindi na sitwasyon? Kumbaga, marami na mananampalataya, na nagsasabing mananampalataya, noong una nilang tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo, talagang masigasig. Kumbaga talagang maalam. Pero, ang nakalulungkot, maraming tumitigil, maraming hindi nagpapatuloy. Pero ang pinapaalala sa atin dito, na ang isang mananampalataya, kailangan magpatuloy at makatapos siya sa takbuhin kanyang nilalakaran. At dito, kumbaga, sa ating takbuhin ito, sinasabi nga na tayong mga Kristiyano, hindi tayo exempted sa mga pagsubok ng buhay. Hindi tayo exempted. At dito, maitanga natin na habang lumalakad tayo sa ating buhay pananampalataya, kumbaga makakaranas ka ng mga persecutions, kasi nga halimbawa, ikaw yung Kristiyano lamang sa pamilya mo, siyempre iba yung mga belief mo, iba yung mga pinananampalatayaan mo sa pangkaraniwang pinaniniwalaan nila. Siyempre, kalaban mo sila. Kaaway ka nila. Ganon din sa trabaho. Sa mundo ginagalawan mo, sa eskwela. Katulad halimbawa ng testimony ni Jair. Pumunta siya sa birthday yan ng kanyang kompanyo, pero para bang
siya lang yung naiba. Yun ang reality ng buhay. Kasi sabi nga, kailangan mo makitang iba. Kasi Kristiyano ka. Pero kapag ganun, parang bang against sa'yo yung mga taong nakapaligid sa'yo. Pero yun ang dapat. Kasi iba ka. You are a royal, chosen people. Pinili ng Diyos. At dito, kumbaga, dapat natin maintindihan na sa kabila ng mga pagsubok na yan, makikita nga natin na hindi lang ikaw ang siyang nakararanas na. Kasi maging yung mga unang mananampalataya, naranasan yan. Bahagi yan. Ang sabi nga sa Hebrews 11:36 to 40, mayroon namang nilipa at hinagupit at mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa taba, mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdaraho, aping-api, at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan, nagtago sila sa lungga at mga yungib sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. Ang tayo makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang. Kumbaga, sa kabila ng mga sitwasyon na hindi aposto, lagi nating isaisip na mayroong much better plan ang Diyos para sa atin. Oo, katulad nito. Kumbaga, dahil sa kanilang pananampalataya, great persecutions ang kanilang naranasan. Pero ang pinanghawakan nila, mayroong mas lalong mabuting plano, panukala ang Diyos. Maging sa atin, ganun din. Na kapag nananampalataya ka, kumbaga, yung sinasabing persecutions na pinapaunawa rito, kaya ka nakakaranas ng persecutions kasi ang pinanghahawakan mo ay yung pananampalataya mo. Kaya ka nakakaranas ng ganyang paghihirap. Kasi ang pinaninindigan mo ay yung pananampalataya meron pa. Yun ang persecutions na tinatawag. Sa James 1:2, ang sabi nga niya rito, consider it a great joy, my brothers, whenever you experience various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance, but endurance must do its complete work so that you may be mature and complete, lacking nothing. Ibig sabihin, kailangan kumpleto. Kailangan maranasan mo lahat. Kung para maging ganap yung kagalakan na resulta ng mga pagsubok na yung pinagdaraanan. At dito, ang pinapaalala sa atin, focus on the truth even if you don't feel like it. Panghawakan mo yung katotohanan na yan. Kasi, siyempre, yung realidad, kapag ikaw ay may mga galit sa'yo, may mga tumutulig sa'yo, yung mga dati mong kaibigan, yung pamilya mo, kung galit sa'yo, dahil sa pananampalataya mo, siyempre masasaktan ka. Pero, bahagi yan. Kasi, ang pinangahawakan mo, ay yung katotohanan. Kumbaga, ang sinasabi, resulta yan kasi bahagi yan kung ano yung pananampalataya na meron ka. Kung ano yung pananampalataya yung pinangahawakan mo. At ang sabi nga niya rito, huwag mong hayaan na yung mga trials, problema, ang siyang mas mangibabaw sa iyo. Ang mas panghawakan mo ay yung katotohanan meron ka. Mas yun
ang panghawakan mo. Kasi malinaw na sinasabi na there is much better plan sa mga problemang dumaraan yan. Kumbaga ang sabi nga, ginagamit din yung mga bagay na yan para mahubog ka ayon sa ways ng ating Panginoong Jesucristo for God's glory. Kumbaga, bahagi yan. Kumbaga, kasama yan ng isang great plan, ng isang great God na tinatawag. At sa oras nga na kapag dumaranas ka ng para bang natutuligsa ka kasi lumalakad ka ng naiba, siyempre nalulungkot ka. Depression is often an emotional indicator that you are living to please yourself, not to please God. Kasi, kaya ka nalulungkot, kaya ka nalulupay-pay, dinadaan mo sa sarili mong kakayanan. Kumbaga iba ang piniplis mo. Sarili mo ang piniplis mo, hindi ang Diyos ang piniplis mo. Kaya ka, lalong nalulupay-pay, natatalo ka. Kung makikita natin sa Day of Creation pa lang, sa Genesis pa lang, sa Genesis 4, 3-7, ang sabi nga niya rito, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng anin niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan, pinantay niya ito at inihandog ang pinakamalinam na bahagi. Si Yahweh nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya pinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Alam naman natin na magkapatid si Cain at si Abel. Parehas na naghandog ang magkapatid. Naghandog si Cain, naghandog si Abel. Sa verse 6, kaya sinabi ni Yahweh, anong ikagagalit mo Cain? Kasi hindi na-please ang Diyos sa inihandog ni Cain. Kaya masama ang loob ni Cain. Galit siya. Anong ikagagalit mo Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan tulad ng bambangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang pagtagumpayan mo ito. Kumbaga, dahil nga parehas na naghandog yung magkapatid, si Cain at si Abel. Hindi naging kalugod-lugod kay Yahweh yung handog ni Cain. Ang naging kalugod-lugod ay yung handog ni Abel. Anong nangyari? Masama ang loob ni Cain. Galit siya kasi nag-offer din siya ng something kay Yahweh. Pero yung offer niya is not pleasing to God. Ano nangyari? Kumbaga, nagtanim ng sama ng loob si Cain kay Abel. Ang sabi, kumbaga parang kino-compare niya yung kanyang sarili sa iba. Sa buhay natin ganyan. Dahil mahilig kang mag-compare sa iba, puro kasama ng loob. Puro ka ngit-ngit. Parehas lang naman kami naglilingkod parehas lang naman kami may ginagawa Pero bakit parang hindi katanggap-tanggap, hindi napapansin yung ginagawa ko? Ang sabi, ganyan na nangyari kay Cain. Kaya pinatay niya yung kanyang kapatid na si Abel. Ang sabi ni Yahweh, kailangan mong pagtagumpayan yan. Huwag mong hayaan na yung emosyon mong yan, yung nararamdaman mong yan, ang siyang mangibabaw sa iyo. Dapat masupera mo yung nararamdaman mo. Ibig sabihin, para masupera mo yan, ang kailangan mong i-please ay ang Diyos.
hindi ang iba. Kailangan ng Diyos ang i-please mo para maging tama ang nararamdaman mo. At dito, kumbaga nasabi nga niya rito, ang kagalakan sa Biblia, laging tinuturo yan ng salita ng Diyos. Maging yung Book of Psalms, marami siyang tinuturo ng about sa kagalakan, maging yung Book of Philippians, marami tinuturo about sa kagalakan, sa joy. Pero malinaw na sinasabi na yung kagalakan, kumbaga talagang lalabas yan kapag ang pamumuhay mo, ang talagang nasusunod, you are walking according to Spirit. To the Holy Spirit. Kumbaga, yung kagalakan, ito yung nararanasan natin. Na-experience natin. Kapag you are walking in a Spirit-led life. In a Holy Spirit-led life. Ang sabi nga sa Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Magbubunga yan. Kapag ang Santong Espiritu ang siyang nasusunod sa buhay mo, ang siyang bida mo, ang comforter mo, katulong mo sa paglakad mo para maging mananagumpay ka, mananampalataya. At maging sa 1 Thessalonians 5:16, ang sabi nga, rejoice always. Pinapaalala parate na may kagalakan ka kahit nasa gitna ka ng trials, tribulations, persecutions na maaaring dinadaanan mo. At ang sabi nga niya rito, yung biblical joy is a solid undercurrent that is not affected by the surface of storms of life. Ang sabi, ang tunay na kagalakan ay siyang dadaloy sa isang mananampalataya kapag ang Santong Espiritu ang siyang sadyang nangunguna sa kanyang buhay. At hindi ito matatalo ng anumang bagyo na dumarating sa buhay mo. Yun ang kagalakan. Kapag namumuhay ka ng naayon sa Santong Espiritu. At ang sabi nga niya rito, na magmumula itong kagalakan ito, magkakaroon ka ng kagalakan ito dahil meron kang inaasahan. Meron kang pag-asa na pinanghahawakan. Sa Colossians 3:1-4, ang sabi nga niya rito, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. If then you have been raised with Christ, ibig sabihin kung iniahon ka na sa dati mong kalalagayan dahil sa ating Panginoon sa Kristo, seek the things that are above. Ang hanapin mo ay mga bagay na nasa sa pangkalangatan. Seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above. Doon mo ituon ang iyong paningin sa kalangitan, hindi dito sa mundong iyong ginagalawan. Yun ang tingnan mo yung iyong patutunguhan. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth, for you have died. Kaya nga kapag binabautismoan, di ba? Inilulubog, iahahon. Kaya ka inilubog, namatay ka na sa dati mong ikaw. For you have died with Christ, and your life is hidden in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Kumbaga, pinapaalala sa atin
na kung ang pag-asa natin, kung ang paningin natin ay nakapokus sa pag-asang makakamtan natin mula sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos na ating makakamtan in the future. Ika na, kumbaga, lahat, yung kagalakan, kapanatagan, susunod yan. Kaya nga tanong, rejoicing in hope, nararamdaman mo ba yung kagalakan dahil sa pag-asa niya? Yung pangalawa na pinapaalala sa atin, patient in tribulation. Ang sabi nga niya rito, rejoicing in hope, literal na meaning niyan is how you persevere in tribulation. Kumbaga, meron kang kagalakan dahil sa pag-asa, dahil kung papaano kang magtiis sa mga paghihirap na iyong nararanasan. Kaya kami kagalakan sa pag-asa mo ay kung papaano ka magtiis sa mga paghihirap na meron ka ngayon. Huwag din na akong bigyan kasi meron din ako. Inyo na yan. Kumbaga, yun ang sinasabi. May kagalakan ka. Nakapagtitiis ka. Dahil kung paano mo tinitiis yung sitwasyon na meron ka. May pag-asa kang pinangahawakan. At ang sabi nga niya rito, the Greek word translated tribulation means pressure. Our English word actually comes from the Latin tribulum. Ang sabi niya rito, yung Greek word na ang pinanggalingan ay sa tribulation, meaning pressure, sa English word na yung tribulation, galing naman siya sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay tribulum. Yung tribulum ay tinatawag na isa siyang tribulum was an instrument used to crush corn in order to get flour. Kumbaga, yung daw tribulum o tribulation, galing siya sa word na tribulum, na katulad siya ng isang instrumento o bagay na ginagamit yan para yung mais ay, kumbaga para bang pine-pressure niya para lumabas yung ang parina mula dun sa mais. Ibig sabihin, talagang para lumabas yun, matinding pressure, matinding pagkikipit. Yun ang ibig sabihin ng tribulation. Ibig sabihin, kumbaga, tribulation is the normal experience of believers in this life. Tribulation is something that is done to us or happens to us. Kaya kapag sinabi mong tribulation, ang sabi nga niya rito, tribulation refers to events that bring pressures upon your mind and heart which tend to get you down or crush your spirit. Kaya kapag sinabi mo raw ng tribulation, ang tinutukoy nito ay yung mga bagay o pangyayari na para bang nagpipilit sa iyo na pigain ka. Pahirapan ka sa isip at puso na para bang gusto kang pasokorin, patigilin. Yan ang tribulation. Ibig sabihin, ang sabi nga niya rito na huwag ka nang magulat kung nakararanas ka ng ganyan. Kasi, ang sabi nga sa 1 Peter 4:12, mga kapatid, beloved, do not be surprised at the fiery trial that has come upon you as though something strange were happening to you. Huwag ka na magulat, huwag ka na magtaka. Bakit? Kasi nga, kailangan mong mamuhay o ikaw ay namumuhay ng naiba sa pangkaraniwan. Ibig sabihin, ang sabi mo kanina, kaya ka naiba, ang resulta nun, siyempre, maraming magagalit sa iyo. Kasi ang itinuturo mo ay yung plano ng Diyos, yung nais ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Kapag sinabi mong kalooban ng Diyos, talagang para silang napapasok kaya magagalit sila sa iyo. Masama ang loob nila sa iyo.
Lalo na, kumbaga, nagpapahayag lang naman po ako. Salita po ng Diyos yan. Pero malinaw na sinasabi na huwag ka na magulat. Kasi nga, bahago yan. Kasi mismo nga ang ating Panginoon sa Kristo, nung itinuro niya yung mga kabulukan na ginagawa ng mga religious leaders, siyempre, yun yung naging daan para siya ipatayin sila. Kaya mga kapatid, ang sabi nga sa Lucas 9:23, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Kaya kung gusto mong lumakad talaga sa kalooban ng Diyos, sa way of the Lord, ang sabi diyan, deny yourself, kargahin mo, take up your cross. May kanya-kanya tayong cross. Iba't iba. Dalhin yung cross mo. At saka ka sumunod sa ating Panginoon sa Kristo. Ano yung cross? Maaaring sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa kaibigan mo, sa kaklase mo, sa mga mundong ginagalawan mo, pinagbibilangan mo, o maging ang iyong sarili. Kumbaga, ang sinasabi nga, kung gusto mo sumunod sa kalooban ng Diyos, kumbaga marami kang dapat gawin at kailangan makita ang kaibahan sa iyo. To be patient is to remain steadfast, to stand your ground, or to bear up under a situation. Yung maging panatag ka, nagpipersevere ka, nagtsatsaga ka, nagtitiis ka, ay yung to remain steadfast. Ibig sabihin, nananatili ka. Hindi ka natitinag. Stand your ground or to bear up under a situation. O para bang kahit pinapressure ka na, hindi ka magbabago. Hindi ka bibigyan. Sa Colossians 1:9-12, kahit mula nang marinig namin ito, patuloy namin idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa mabuting gawa at lalawak ninyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Dito, makikita natin na ipinanalangin ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya na sila'y patatagin, palakasin ng kapangyarihan mula sa Diyos. Para na sa gayon, makayanan ang mga paghihirap ng may kagalakan at pasasalamat. Kumbaga, makayanan mo yung mga hirap ng may kagalakan at pasasalamat kasi alam mo na meron pa rin rason ang mga bagay. At dito, kumbaga, ang paalala sa atin mga kapatid, kung para bang medyo nalalamig ka, para bang nahihirapan ka na, napapagod ka na sa mga sitwasyong nararanasan mo sa mga personal trials, problems, difficulties na meron ka, ang sabi, mayroong nananalangin sa iyo. Maging matatag ka. Maging matatag ka mula sa kapangyarihan ipinagkaloob ng Diyos. Anong sabi kanina? Meron kang kagalakan sapagkat
kung ikaw ay tunay na lumalakad sa gwida ng Santong Espiritu. Alam naman natin na mananampalataya, kung tanggapin natin ang ating Panginoon sa Kristo bilang personal Lord and Savior, ibinigay na yung Holy Spirit. Kaya nga lagi ko sinasabi, ibinigay na eh. Gamitin mo na lamang. At dito, ang sabi nga, huwag natin hayaan na matalo ka ng mga sorrows, anxieties, problems, depressions, persecutions, tribulations, o ano-ano man hindrances na para bang nagnanais na tumigil ka, magpahinga ka, relax ka, huwag mo hayaan. Kasi ang sabi nga, ipinapanalangin tayo na maging matatag ka mula sa kapangyarihan ipinagkaloob ng Diyos sa isang mananampalataya. At dito, ang sabi nga sa atin, kumbaga, huwag ka nang magulat kasi yung mga unang mananampalataya, mas grabe pa ang kanilang pinagdaanan. Huwag mong hayaan na yung pananampalatayang meron ka, yung salita ng Diyos na meron ka, na natin natanim sa iyo, na huwag mong hayaan na mataig ng mga sitwasyon na negatibo sa paligid mo. Ang sabi sa Matthew 13, 5-7, may binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit ang namapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhasa ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at inilis ang mga iyon. Dito, kumbaga, parang inihahalin tulad nga rito na yung mga pagsubok, trials, persecutions, difficulties, hindrances, o mga negative vibes na parang nagpapatigil siya, nagpapalungkot sa iyo. Huwag mong hayaan yan ang maging dahilan para yung pananampalatayang meron ka, yung seed of faith na meron ka ay para bang nawala. Ang sabi nga nyo, inilis. Huwag mong hayaan. Huwag kang magpatalo sa mga sitwasyon niyan. Kasi, ang sinasabi sa atin, maging matatag ka. Kasi meron kang comforter kasama para mapagtagumpayan mo ang lahat ng yan. Kaya mga kapatid, ang paalala sa atin ng Panginoon, we need more of in our church is good old-fashioned perseverance. Yun ang kinakailangan natin. Kasi sabi ko nga, normal eh. Hindi bago na may nararanasan kang paghihirap o pagsubok na para bang gusto mong tumigil. Pero ang pinapaalala sa atin dito, mas kinakailangan magtiyaga ka, mag-persevere ka, mag-tiis ka, magpasensya ka. Bahagi yan ng paghuhubog ng Diyos sa iyong buhay pananampalataya. At ang sabi sa John 8:31-32, if ye continue in my word, kung magpapatuloy tayo sa salita ng ating Panginoong Kristo, then are ye my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Kung tayo'y magpapatuloy sa salita ng ating Panginoon Kristo. Kinakailangan sa atin, we need more followers of Christ that are willing to continue in the true living faith. Yan ang kinakailangan natin ngayon. We are living in the last days.
Kumbaga, mas kinakailangan na magpatuloy tayo, mamuhay tayo ng isang tunay at buhay na pananampalataya. Yung pangatlo na tinuturo sa atin ngayon, ang sabi nga, constant in prayer. Pag sinabi mong constant, ang halos kahalintulad niyan, persistent, steady, consistent, perpetual, continuous. Ibig sabihin, constant in prayer na hindi nakasalalay kung okay ka ba o hindi. Kumbaga, hindi nakasalalay kung okay ka ba o hindi ang kalalagayan mo ngayon. Ang sinasabi ni Pablo, constant in prayer. Kung maaalala nga natin, si Pablo sa Acts 16:25, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Hindi okay ang kanilang sitwasyon. Nakakulong sila. Ibig sabihin, dahil sa persecutions na kanilang nararanasan, dahil sa paglakad, pagsunod sa mabuting balita. Pero sa kabila ng hindi magandang sitwasyon, nananatili pa rin sila sa kanilang pananalangin at pag-awit ng mga awitin ang spiritual. Dito makita natin na Paul and Silas were in jail but they still worship God. Worship isn't about your circumstances, it's about who God is. Kaya sa ating paglakad sa ating buhay pananampalataya, yung ating pagsamba, hindi nakasalalay yan kung ano yung sitwasyon. Bagkus kung sino ang Diyos na ating pinananampalataya. Yun. Ibig sabihin, being constant in prayer means na kahit pangit o maganda ang sitwasyon, patuloy ka pa rin nakikipag-communicate, nananalangin sa Diyos. At pag sinabi yung constant in prayer, ibig sabihin, yung times na kapag nananalangin ka, yung tinatawag na pre and unstructured, ika na malaya mong sinasabi ang yung mga nais mong sabihin sa Diyos. Ika na. Malaya mong sinasabit sa pamamagitan ng pananalangin ang gusto mong sabihin sa ating Panginoon. Yun ang pre and unstructured, ika na. Pero minsan, kapag yun pre and unstructured, minsan, hindi mo alam minsan kung ano sinasabi. Kasi para bang hindi programado. Pero meron din namang prayer na para bang programado. Kasi halimbawa sa prayer meeting. Siyempre, sa prayer meeting, may mga prayer items na tayo. Ulit-ulit lang naman sa prayer items, no? Hindi ka na. Pero kapag ganon, alam mo na kung ano yung pag-pray mo. Para naman ang dating, kapag ganon, pag yung paulit-ulit, para bang kabisado ko na, ulitin ko na. Pero kung tutusin, anumang prayer ang ginagawa mo, pray o yung form, ang sinasabi, parehas na mahalaga yan sa pananalangin. Ang sabihin, kumbaga, kung tama yung puso mo, nakikipag-usap sa ating Panginoon. At dito, kumbaga, ang sabi nga sa atin, pinapaalala ni Pablo, exhort the church, be constant in prayer. Lagi tayong manalangin. Kumbaga, sa mga sitwasyon na kung minsan, kapag yung tawag dito, yung hindi ka na, parang hindi mo na sinasama sa spiritual life mo.
yung pananalangin. Para bang hindi na kabilang yung pakipag-ugnayan mo sa pananalangin sa Diyos, ika nga, hindi mo na siya regular na ginagawa. Minsan, may ginagawa ang Diyos para makipag-usap ka sa Kanya. Bibigyan ka ng mga trials, persecutions, para maalala mo, kung kausapin mo naman ako, anak. Kaya nga sabi nga, it is our trials that often drive us to be devoted, to be constant in prayer. Kasi kapag yung nasa pagsubok ka na, doon ka na talagang, mas magiging tayo-in na yung pananalangin ko. Binibigyan ko na ng oras yung pakikipag-usap ko sa Panginoon. Ngayon, kung trial hits and you pray often and fervently. Dahil sa pagsubok, mas nagiging tahintin, mas madalas ang pananalangin. Ang sabi ko nga kanina, nung sinulat ito, yung letter to the Romans, ang mga Romano, ang mga mananampalataya, sa mga sandaling ito, dumadaan sila ng matinding persecutions. At dito, ang sabi nga, the more intense the trial, the more intensely you pray. Totoo yan. Kapag yung walang-wala ka ng kakapitan, walang-wala ka ng matakbuhan, mas malalim ang iyong pananalangin. Sasabihin mo, Lord, kailangan ko ng tulong. Kung hindi ka pa nagkaroon ng matinding persecution o trial sa pagsubok, hindi mo maaalala, Lord, kailangan ko ng tulong. Kaya nga mga kapatid, ang sabi niya rito, prayer is the lifeline that lays hold of the living God to supply our needs during times of tribulation. Yung tulong na ating kinakailangan, nasasamit natin sa pamamagitan ng pag-init, sa pamamagitan ng pananalangin. Ang sabi nga sa isang Kristiyano, ang buhay natin sa pisikal na buhay, kailangan natin ng oxygen para huminga. Sa ating spiritual life, kailangan natin manalangin para sa ating buhay spiritual. At dito, maalala natin na maging ang ating Panginoon sa Kristo, ipinanalangin niya ang kanyang mga alagad. Kasi nga, alam niya na daranas ng mga pagsubok, paghihirap. Noong pa yun, kaya huwag ka nang magulat talaga kung may nararanasan ka. Sa John 17:14-16, I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world. Just as I am not of the world, I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. They are not of the world, just I am not of the world. Kumbaga, ang pahal ng panalangin ng ating Panginoon sa Kristo sa mga alagad niya na huwag mo silang tanggalin sa mundong kanilang kinagagalawan. Bagkos ay iligtas mo sila sa mga masasama. Kasi kung tatanggalin ka na, ibig sabihin, dedo, ay karamihan sa atin dito kapag huwag po muna ngayon. Kung maganda na anak pala tayo, pero huwag po muna ngayon, malilito po yung anak ko. Kaya nga sabi, habang huwag po muna ngayon, may mapagdadaan na hindi ka ligtas sa mga trials, problema darating sa buhay. There is a continuous battle sapagkat hindi tayo taga rito. Ang sabi,
I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil. They are not of the world. Kasi hindi tayo taga rito. Kasi nga, hindi tayo taga rito kasi doon tayo sa langit. We are citizens of heaven. Huwag natin yan kakalimutan. Kaya nga sabi rin kanina, mas i-focus mo dun ang iyong paningin, hindi dito, kundi doon sa patutunguhan mo. Mas ituon mo ang iyong paningin doon sa patutunguhan mo, hindi dito. Kaya puro sakit at paghihirap ang meron dito. Pinapaalala sa atin na being devoted to prayer is the only way that you can rejoice in hope and persevere in tribulation. Kapag yung nagpapatuloy ka lamang sa pananalangin, ito yung tanging daan, tanging paraan para nang sa gayon patuloy kang magkaroon ng kagalakan sa iyong pag-asa at makapagtiis ka sa paghihirap na meron ka. Kumbaga, kaya mo magagawa, ibig sabihin yung lagi mong komunikasyon sa Diyos. Yung lagi ka nakaugnay sa Diyos. Kaya mo magagawang magkaroon ng kagalakan sa iyong pag-asa, kaya ka makapagtitiis sa mga paghihirap mo sa pamamagitan ng lagi mong pakikipag-ugnayan sa pananalangin sa Diyos. Ibig sabihin, yung continuous battle na yan, dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, dahil ikaw ay naiba ka sa pananampalataya na meron sa pamilya mo, sa kaklase mo, sa trabaho mo, sa mundong iyong ginagalawan, may continuous battle ka mararanasan. At paano mo magtatagumpayan yan? Patuloy kang magkakaroon ng kagalakan, patuloy kang magtitiis sa mga bagay na yan sa pamamagitan ng palaging pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Sa Psalm 62, verse 8, ang sabi nga, trust in Him at all times, you people, pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Ang Diyos ang ating sandigan. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Sa ating pagtatapos, ang sabi nga, make a difference for Christ. Gumawa ka ng naiba para kay Kristo. Bakit? Ang sinasabi nga niya rito, the most powerful yet fragile tool you possess to make a difference in this sinful world is your testimony. Ang pinakang maganda, pinakang epektibo, pero mahirap, komplikado na pwede mong gamitin laban sa mundong ginagalawan mo ay yung testimony. Ngayon, sa buhay pananampalataya, halimbawa sa akin, kumbaga, parehas lang naman ng mensahe inihahayag, parehas na salita ng Diyos, parehas na gospel, pero nakalulungkot lang isipin na may mga nagsasabing Kristiyano, pero hindi mo nakita ang kaibahan. Ang sabi, make a difference. Bakit? Ang bottom line, application. Application. Kung paano na-apply ang salita ng Diyos. Dito sa talata nating pinag-aaralan sa Romans 12:12, bago dumating dyan sa Romans 12:12, sa verse 1 and 2 ng Romans, ang sabi, therefore, brothers,
By the mercies of God, I urge you to present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual worship. Do not be conformed to this age, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may discern what is the good, pleasing, and perfect will of God. Ang sabi, therefore, kaya nga mga kapatid, ibig sabihin, meron siyang gustong ipaunawa, ang sabi ni Pablo. Kaya nga mga kapatid, ipinaliwanag ko na lahat kung saan ka nagmula, kung saan ka galing, at kung ano yung kakamtan mo. Ang sabi ni Pablo. Ngayon, para makita ang kaibahan at pagbabago sa iyo, ang pakiusap niya, kumbaga, ay ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Huwag niyong ayunan yung pinasasanayan dito sa mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mapatig ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuting nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Kaya mga kapatid, ang sabi, your life testimony for Jesus Christ, build it, pagyamanin mo, guard it, bantayan mo, use it, gamitin mo. Manalangin mo tayo. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Ama, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Diyos, Ikaw po ay buhay, katulad ng iyong mga salitang buhay, Panginoon. Dalayan pa po, O Diyos, na tunay nga na hindi lang po namin ito pinag-aralan. Bagpo sa mga aral nito, O Diyos, ay matalim sa puso't isipan ng bawat isa. Gamitin, i-apply, Panginoon, kung ka na sa kayo patuloy ka namin maparangalan sa pamamagitan ng buhay na binabago mo, Ama. Salamat po, Diyos, sa mga katotohanan ito. At ang dalangin ko nga po, O Diyos, na tunay nga, minsan pa sa biyaya mo, patuloy mo nga po kaming palakasin, patatagin mula sa kapangyarihan ipinagkaloob mo mula sa Santong Espiritu, Panginoon. Salamat po. Ito po, Diyos, ang aking samtalangin na may pasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. Patuloy po tayo.